Abril 2016. Sa gitna ng makukulay na banderitas at masayang ingay ng Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon, napadpad si Adrian Morales sa isang palengke para bumili ng prutas. Arkitekto siya mula Maynila. Pansamantalang bumisita sa kanilang ancestral house upang magpahinga mula sa trabaho at ingay ng lungsod. Sa isang maliit na pwesto sa palengke, nakita niya si Ferlyn Jimenez, isang 25 anyos na dalagang tindera. Simple lang ang itsura, maaliwalas ang mukha at laging nakangiti. Doon nagsimula ang unang pag-uusap. Nagsimula sa maikling palitan ng biro na nauwi sa paulit-ulit na pagbisita ni Adrian sa parehong pwesto tuwing umaga. Linggo ang lumipas. Lalo pang lumalim ang pakikipagkilala. Tuwing weekend, magkasama silang namamasyal sa ilog at sa ibang lugar sa bayan. Si Adrian, na dati abala sa blueprint at proyekto, ay unti-unting nahulog sa simpleng mundo ni Ferlyn. Natagpuan niya rito ang katahimikan na hindi maibigay ng lungsod. Si Ferlyn, nasanay sa araw-araw na pakikibaka sa palengke, ay nahumaling sa atensyon na ipinapadama ni Adrian. Hindi niya inaasahang mapapansin siya ng isang lalaking tulad niya, maayos manamit, propesyonal at may kakayahang dalhin siya sa mga lugar na noon ay abot tanaw niya lamang. Pagkalipas ng halos isang taon, nag-hike silang dalawa sa Mount Banahaw. Sa puntong ito, habang nagpapahinga sa pusod ng bundok, lumuhod si Adrian at inilabas ang isang singsing. Walang ibang saksi, kundi ang kalikasan. Mabilis na tinanggap ni Ferlyn ang alok. Kasabay nito ang mga pangakong magiging sugat pala sa hinaharap. Itinakda ang kanilang kasal noong Nobyembre 2017. Sa papalapit na araw ng kasal, naging abala si Adrian sa paghahanda. Lahat ay sinikap niyang asikasuhin mula sa bulaklak hanggang sa catering. Gusto niyang maging espesyal ang araw na yon, hindi lamang para kay Ferlyn, kundi para sa pangarap niyang pagsisimula ng pamilya. Bilang bahagi ng entourage, inimbitahan niya si Marco Villanueva, kaibigan niyang halos ituring na niyang kapatid. Magkababata sila sa Maynila, magkasama mula elementarya hanggang high school at dati ring magkatrabaho sa isang architectural firm bago nag-abroad si Marco. Pagbalik ni Marco mula Singapore ay agad siyang dumiretso sa Lukban. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya, hindi lamang ni Adrian kundi maging ng pamilya ni Ferlyn. Masayahin, palabiro at madaling pakisamahan si Marco. Sa bawat pagkikita ng wedding entourage, siya ang nagsilbing clown ng grupo. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga biro si Ferlyn. Unti-unti, naging madalas ang tuksuhan at mga palihim na tinginan. Sa mga pagkakataong hindi kasama si Adrian, mas napapalapit si Ferlyn kay Marco. Sa mga umpukan sa kanilang lugar, tila nabuo ang sariling mundo ng dalawang estranghero. Habang lalong nagiging abala si Adrian sa trabaho't paghahanda, unti-unting naiwanan si Ferlyn. Sa mga panahong yon, si Marco ang naging kakwentuhan niya sa gabi, kausap sa messenger at kasabay sa ibang mga lakad na hindi kayang puntahan ni Adrian. Isang gabi, sa isang simpleng videoke night sa probinsya, nakita silang magkatabi sa sulok. Malapit sa isa't isa, nagbubulungan sa gitna ng ingay at magkahawak ng kamay sa dilim. Doon na unti-unting lumawak ang lamat sa mga pangako ni Ferlyn kay Adrian. Isang hapon sabay din silang nagtungo sa Lucena at ayon sa kanila
ay para maghanap ng wedding supplier. Ngunit ang totoo, dumiretso sila sa isang maliit na motel sa looban. Doon nagsimula ang ugnayang hindi dapat nangyari. Ang halik ay sinundan ng paglalapit ng katawan at sa katahimikan ng kwartong iyon, tuluyan nilang tinawid ang hangganan ng pagtataksil. Pagbalik nila sa lukban, ibang Ferlin ang umuwi. Tahimik, malayo ang tingin at tila may dalang bigat sa dibdib. Si Adrian naman ay hindi mapakali. Napansin niyang bihira nang mag-reply si Ferlin. Madalas nitong hawak ang cellphone ngunit agad itinatago kapag siya'y lumalapit na. Isang gabi, habang naliligo si Ferlin, may dumating na mensahe sa cellphone nito. Hindi na napigilan ni Adrian ang mag-usisa. Binuksan niya ang screen, isa-isang lumabas ang mga mensahe mula kay Marco. May mga litrato, may mga call logs at may mga salitang higit pa sa pagkakaibigan ang kahulugan. Nang gabing yon ay nanahimik si Adrian. Hindi niya tinanong si Ferlin ngunit hindi niya rin alam kung paano haharapin ang katotohanan. Sa kabila nito, sigurado siyang nagtataksil sa kanya ang kanyang nobya at ang pinakamatalik niyang kaibigan. Setyembre 2017, halos isang buwan bago ang kasal. Malamig na ang panahon, ngunit mas malamig ang mga kilos ni Ferlin. Si Adrian sa kabila ng mga hinala ay patuloy na nagpupursige, ngunit ang mga natuklasan ay gumugulo sa kanyang isip sa araw-araw. Nang linggo ring yun, hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Hinarap niya si Ferlin sa bahay ng mga Jimenez. Tinanong niya ang babae kung may dapat ba siyang malaman. Nagulat si Ferlin, ngunit kasunod nito ay matibay na pagtanggi. Sinabi niyang wala siyang anumang bagay na itinatago kay Adrian. Hindi ito umamin. Kinabukasan, dumiretso si Adrian kay Marco. Natagpuan niya ito sa isang inuman sa gilid ng plaza. Lumapit ito ng tahimik. Sa unang sulyap pa lang, pumutok na ang galit niya. Tumama ang unang suntok sa pisngi. Gumanti si Marco. Nagkaroon ng komosyon na natigil lamang matapos umawat ang mga tao. Inakala ng mga tao na ang pag-aaway ay bunga lamang ng kalasingan, ngunit hindi nila alam na may mas malalim pang dahilan. Walang imik si Adrian nang umuwi ito sa bahay, ngunit sa kanyang isipan ay nabuo ang isang desisyon. Hindi na niya kinansila ang kasal. Hindi niya ipinagbigay alam sa mga magulang. Walang binago sa plano. Nagpatuloy ang lahat na parang normal lamang ito. Sa kabila nito, nagpatuloy ang lihim na ugnayan ni Ferlin at Marco. Minsan ay sinundan sila ni Adrian at dito niya lalong nakumpirma ang hinala. Ang dalawang taksil ay palaging nagkikita sa parehong motel sa bayan. Unti-unti, nabuo ang ibang plano ni Adrian. Ang lahat ay inaasahan ang isang masayang selebrasyon ng kanilang kasal, ngunit isang trahedya ang nagbabadya. Sa mismong araw ng kasal, sa harap ng simbahan at ng mga bisita at pamilya, ilalabas niya ang katotohanan. 15 ng Nobyembre 2017. Ang simbahan ay punong-puno ng bisita, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Nakaayos ang mga bulaklak, putit ginto ang kulay ng dekorasyon, at sa labas nakapila ang entourage na may dalang petals na isasaboy sa bagong kasal. Dumating si Adrian ng maaga. Seryoso ang mukha. Walang nakakaramdam na may kakaiba. Walang nakakahalata sa nasa loob niya. May dinadala siyang bigat. Suot niya ang isang itim na tuxedo, taliwas sa tradisyon.
Akala ng iba ay bahagi ng modernong kasal, pero para kay Adrian, ito ay tanda ng pagdadalamhati. Si Ferlie naman dumating ng halos late na, maputla, halatang puyat, ngunit maayos ang pananamit. Naroon din si Marco, hindi bilang bisita, kundi bilang best man. Tahimik din siya, walang kibo at hindi makatingin ng tuwid kay Adrian. Nagsimula ang misa. Naglakad si Ferline sa gitna ng aisle habang pinagmamasdan ng mga bisita. Sa altar, naghihintay si Adrian. Nang malapit nang magsimula ang exchange of vows, humakbang si Adrian palapit sa mikropono. Hindi ito bahagi ng programa. Sa harap ng pari, mga ninong at ninang at iba pang mga bisita, binasa niya ang kanyang isinulat. Isa-isang ibinunyag ang mga petsa, lugar at kataksilang pinagsaluhan ni Ferline at Marco. Bawat salita ay may bigat mula sa lalaking umibig at niloko. Hindi makapaniwala si Ferline sa mga narinig. Napaluhod siya sa gitna ng aisle habang gulat na gulat ang mga tao. Tumayo si Marco mula sa hanay ng mga abay, lumabas ng simbahan. May bitbit siyang baril mula sa kanyang sasakyan. Nagulantang ang lahat sa dalawang sunod na putok. Bumagsak si Adrian sa harap ng altar. Nakahandusay sa mismong lugar kung saan dapat sana ay sisimulan niya ang buhay may asawa. Nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng simbahan. May ilang matapang na sumugod kay Marco at agad na nakuha sa kanya ang baril. Agad namang naitakbo sa ospital si Adrian. Sa labas ng simbahan, dumating ang mga pulis at inaresto si Marco. Tumagal ng ilang oras ang investigasyon sa loob at labas ng simbahan. Pinakinggan ang mga testigo at sinalaysay ng pari ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dinala si Marco sa presinto na tila gulat din sa mga pangyayari. Hindi siya nanlaban, ngunit hindi rin nagpakita ng pagsisisi. Si Adrian ay himalang nakaligtas. Tinamaan siya sa kaliwang balikat at sa tagiliran, ngunit maagap ang naging pagresponde, kung kaya't nakaligtas ito. 2 linggo siyang nanatili sa ospital para magpagaling. Si Ferline ay hindi na muling bumalik sa bahay nila. Umalis siya ng lukban, kinabukasan matapos ang pamamaril. Ayon sa ilang tsismis, tumuloy daw siya sa Maynila sa bahay ng isang tiyahin at hindi na muling nagparamdam pa. May nagsabing nagkaroon ito ng depresyon, may nagsabing nasa abroad na, pero walang kumpirmasyon. Isa lang ang malinaw, dala niya ang bigat ng konsensya at madilim na alaala. Noong Hunyo 2019, matapos ang 3 hearing at 2 postponement, hinatulan si Marco Villanueva sa kasong frustrated homicide. Pinatawan siya ng 12 taong pagkakabilanggo. Inilipat siya sa medium security facility sa Laguna. Samantala si Adrian ay unti-unting bumangon. Bumalik siya sa Maynila. Nagpatuloy siya sa kanyang propesyon at tinanggap ang alok ng lokal na universidad para magturo ng architecture. Para na rin malibang mula sa nangyaring trahedya. Mula sa isang kasal na dapat ay simula ng pangarap, nauwi ang lahat sa trahedya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Adrian na bumangon. Ang sugat sa kanyang katawan ay unti-unting gumaling. Ngunit ang sugat ng panloloko ay nanatili bilang alaala na kailanman ay hindi na mabubura. Gayunpaman, hindi roon nagtatapos ang kanyang buhay. Sa bawat guhit ng lapis at linya ng blueprint na itinuro niya sa kanyang mga estudyante, unti-unting natagpuan niya ang bagong dahilan para magpatuloy.
Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa altar, kundi sa pagpili araw-araw na mabuhay ng may dangal at katapatan. Sa panahong yon ay pinili munang mag-isa ni Adrian, ngunit ipinangako rin niya sa sarili na muling iibig sa panahong handa na siya. Sa huli, ang kasong ito ay nanatiling kwento ng 3 taong pinagbuklod ng pag-ibig, sinira ng pagtataksil at tinuldukan ng karahasan. Ito rin ay isang patunay na sa kabila ng kabiguan, laging may panibagong pagkakataon para muling bumangon at magpatuloy sa buhay.